Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng active shooter drills in campus o sa mga eskwelahan according to ating PNP. So, ang PNP ay nagsasagawa ng active shooter drills upang ang mga estudyante ay mabigyan ng pangunahing hakbangin upang maiwasan ang threats o maaaring injuries and damages of feelings sa mga ganitong sitwasyon. Yan. Yun. Yung ating PNP, yung ating ngayon, yung PNP ngayon, in connection doon sa nangyari sa Tacloban, so ay nagsasagawa ngayon ng campus active shooting drills. Tinuturuan nila yung mga estudyante sa mga guro, estudyante sa campus para siguro pati na rin gwardiya roon kung ano ang gagawin kung sakasakali na mayroong nangaharabas ng baril doon, kagaya o mga estudyante o sino man, kagaya noong nangyari doon sa Tacloban. Nangarabas yung mga kapwa niya estudyante roon. So, yun yung ginagawa ngayon ng ating PNP. So, nagsagawa na sila doon sa Manila High School, ngayon sa Quezon City. At nais nilang gawin ito with the DepEd all over the country na makapag-campus drill sila. So, nakapagsagawa na sila sa iba-ibang eskwelahan sa Metro Manila at magpapatuloy pa sa Quezon City. At we hope sa iba't ibang mga paaralan sa Pilipinas ay maisagawa ito. Maliban dito ay paglalagay ng mga barangay tanod sa eskwelahan at may bullying desk under sa Women's and Children's Protection Desk. So, yan. So, maliban dyan sa pagsasagawa ng active shooter drill, ay mag-deploy sila ng mga, halimbawa isang barangay tanod per eskwelahan din, at yung PNP anti-bullying desk under ng Women's and Children's Desk ng ating PNP para makatulong sila doon sa mga binubullying mga estudyante or etc. So dapat sa atin sinusuportahan natin yun mula doon sa ating nakaraang promosyon na kung saan malamalang ang bagay kasi ma-analyze nung halimbawa ng guidance at nung police nung police kapag halimbawa medyo grabe yan, kailangan ng action ng police ay aside from the guidance ay malaking bagay yun at malaking bagay ang recommendation nila kung paano halimbawa yan ay dapat ng counseling, dapat ng halimbawa yung mga natin na aside from the action doon sa mga bata ay yung mga nabubuli ma-analyze nila yung maaaring gawin nila or dapat na silang i-recommend for any whatsoever na magagawa ng yon yung sa bullying desk ng PNP. At muli ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotion ay sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At isyong ito ng active shooter drill ng PNP ay ating sinusuportahan ang hakbangin na ito ng ating PNP para maprotektahan ang mga estudyante sa mga ganitong sitwasyon na mayroong nagtatangkang mamaril sa loob ng eskwelahan anuman ang identity nito. So tayo ay maring sumusuporta sa ating PNP for this active drill, shooting active drill na kanilang sinasagawa sa mga paaralan o eskwelahan na sila ay maturuan how they, ano yung kanilang first aid o parang first steps para maprotektahan o madepensahan yung kanilang mga sarili. So ito yung mga ilang mga guide ng ating mga taga-PNP. Sa isinagawang drill ng PNP ay kanilang isinapraktika ang lockout scenario o wika nga, wala nang pagkakataon pa na matakasan yung situation. Sa ganitong situation ay yung mga bintana at pintuan
ay babarikadahan o maglalagay ng matibay na pang-block at papatayin ng ilaw at dadapa or uupo o kailangan ay mababa ang kanilang pwesto o posisyon at isara ang mga gadgets o hindi gagawa ng ingay sa loob ng classroom at hintayin ang pagdating ng pulisya. So ilan yan sa mga guide nila kapag nandun ka sa classroom, meron nag-aarabas na ron, ibablock nyo yung pintuan ng inyong mga eskwelahan ng mga halimbawa mga desk or anong mga maaaring makabalak para hindi siya mapasok ng mga active shooters at yung mga bintana ay sasaraduhan. At dapat ay magkukubli kayo at dapat mababang posisyon. Maaaring dadapa o uupo o kukubli kayo doon sa mga may matitibay na hindi lalampasan ng baril. Halimbawa kasi pwede yung pinto o yung bintana harabasin kagaya yung nangyari sa Tacloban. Binaril niya yung pinto. So kaya kinakailangan yung pinto malagyan nyo agad-agad ng block at maaaring huwag kayong doon pumesto kasi pwedeng lampasan siya ng baril. So kaya yung pinto, ang mahalaga mablakan nyo lang muna yon para hindi siya kayang itulak o magkabilang panig kayo ay magkahawakan para mablakan nyo yon at hindi kayo haharang sa pinto kasi pwedeng lampasan ng baril yung kagaya yung nangyari sa Tacloban. Binaril niya yung pintuan. Lalo na sa bintana, huwag kayong sasandal sa bintana. Huwag nyo ilalagay yung ulo nyo ron. Dahil kasi pag binaril yon, pwede kayong tamaan. Kung anong maaaring gawin nyo, matataguan nyo sa loob ng silid na hindi kayo mababaril, ganon. Halimbawa, yung inyong semento ron hanggang bewang, dapat ibaba nyo yung ulo nyo, lumuhod kayo ron sa mababa, sa mga pader. O halimbawa, meron namang pader-pader na sisinggitan, doon kayo magsisiksik. Para kasi usually kapag haharabasin niya, babaril niya sa gitna yun, huwag kayo tatayo doon sa gitna. Doon kayo sa mga pader, doon kayo tumabi para matigas yung inyong kukublihan. Huwag kayong pupesto sa gitna kahit mababa ang pwesto nyo kasi pag binaril yun, doon kayo patatamaan nun. Dapat ay doon sa mga sa mga kung saan nanggagaling yung mga salarin o yung mga shooter, doon kayo dapat sa pader na yun, doon kayo dapat tatago. So yun ang mga punahin sa nagabay ng ating mga pulisya at kahit tayo dapat ang tao dapat ay mababa ang pwesto. Magtatago ka para hindi ka tamaan. So kaya ako magtatago kasi dapat dun sa matigas kasi nga kung halimbawa kagaya ng pintuan, yung bintana, pwedeng yan yung salamin. So kaya iwasan din yung kung salamin yan, dapat ay hindi ka babagsakan kasi kapag binaril yan, bari bumagsak sa iyo yung salamin. So kailangan doon sa mismo may mga gitna ng mga pader o pagitan ng mga bintana or doon sa tabing-tabi para matibay yung inyong testuan. Or magawa kayo ng makakapal na desk pag samasamahin nyo yun para hindi lagusan ng bala yun. So mga ganun siguro ang dapat na gawin nyo aside from doon sa mababang pesto lang. Kapag halimbawa, anticipation na harabasin yung bintana or yung pintuan, kagaya ng nangyari doon sa Tacloban. So, kung mayroong ng safety na daraanan at sitwasyon ay magkakapit kamay na pupunta sa designated places. Yun. Halimbawa, ligtas na, so kapit ka may sunod-sunod. Doon sa designated place, kung mayroon may mega po sa inyo o ako yung isigaw, pwede na kayo dito, or mayroong paraan na para makalusot doon. Ganun ang gagawin. So, makinig kayo doon sa ganung klase ng instructions. So, at maging kalmante. Huwag magpapanik. Kasi yun ang papahamak sa inyo kapag nagpanik. Takbo rito kung takbo saan. So, yun. At lalo na, magkakaingay ka. So, baka ikaw targeting ka doon. Kasi maingay doon ka na targeting. So, kanila din na tinuruan na maaaring tumakbo at magtago o maaaring lumaban kung kinakailangan. Maging kalmado lamang upang hindi madisgrasya sa pangyayari at magawa ang mga basic steps in defending from the active shooters or violence. So, yun. So, yung mga hakbangin na ito ng PNP at DepEd ay malaking bagay upang ang mga estudyante ay mayroong guidance what to do in this kind of situation. So, yun. So kinakailangan, halimbawa, yung active shooter,
nandun kayo sa gitna ng campus, binabaril kayo doon sa gitna, siguraduhin nyo lang, hindi yung gate yung binabaril para magtatakbo kayo papunta ron sa gate. Kailangan ay take your lock, tumakbo kayo sa gate para matakasan nyo yun. Para halimbawa mula doon sa sentro, binabaril kayo, tatakasan nyo yung gate, labas na kayo ng, or hahanap agad kayo ng mapagtataguan nyo para hindi kayo nagagawa ng mga active shooter. So maraming mga luko-luko ngayon na kahit ano gagawin na para lamang maperwisyo yung tao. So mahirap yung ganun na mga maaaring estudyante, ibang tao na maaaring napapraning o mayroong problema sa buhay, na out of mind na sila doon sa mga situations. O maaaring kahit pa sabihin natin sila yung naghihiganti, ay sila ay nahihikayat gumawa ng, o maaaring nahihikayat sila gumawa ng mga kasamaan, sila ay nawawala na sa pag-iisip. So at hindi lamang maaaring baril ang gamitin. So maaaring gumamit ng mga balisong o pwede ring bato na babatuhin yung mga kapwa estudyante, pwede ring mapatay kayo ng ganon. So kaya isipin nyo mabuti kung paano gagawin nyo para kayo ay makapagtago agad at hindi kayo ma-harm ng ganon, nawawala na sa pag-iisip ng mga estudyante o sino mang tao na nangaharapot ng ganon. So delikado kasi yung mga ganong klase ng mga tao. Parang sinabihan na ng mga demonyo kapag kasi nagaganon, nangaharabas, they are out of mind. Even though yung mga kabataan, kahit wala pang discernment, may kabutihan na silang alam sa loob nila. So mayroon silang problema sa sarili nila o maaari sila nasisiraan na rin ng bait. Para kung gumamit ng halimbawa baril, harabas, or maaari sila mayroong mabig influence from them para gawin ng mga bibigat ng mga bagay. Lalong-lalo na kung sila nasisiraan ng bait sa ganung mga bagay. Kaya nagagawa nila kasi hindi nagawa ng isang mabutinong tao, papatay ka, mananakit ka ng kapwa tao, di ba? So, hindi ordinaryo kasi yun, unless kapera dun sa talo kayo, nag-away kayo, di ba? Parang mga ganon. Hindi yung basta nang harabas na lang at feeling niya siya, o yun. So ngayon, ang mahalaga sa lahat ay ang bawat eskwela mula teacher at estudyante ay palaging magsagawa ng panalangin upang ang Panginoon Diyos, ang Panginoon sa Kristo ay protektahan ang eskwelahan sa anumang kapahamakan. So yun, higit sa lahat, mga estudyante, mga teachers, so kayo palagi magsagawa ng pananalangin, or individually, palagi manampalataya tayo sa Panginoon Diyos para protektahan niya tayo in any evilness or any kapahamakan. O lalong-lalo na yung stress ng kamatayan sa buhay natin, manampalataya tayo ng lubos para hindi tayo mapahamak sa mga ganyang mga tao na nawawala na sa pag-iisip or talagang sobrang samang mga tao ang gawain ay gumawa ng hindi mabuti, lalo na killings or something that will hurt everyone or damage everybody. Mahirap kasi kapag ikaw ay nasaktan ng tao na mayroong iba't iba na ang kondisyon ng pag-iisip, kaya ginagawa doon. So ngayon ay samahan natin ang pananalangin at hindi lamang yung practically ay tatago tayo, tatakbo, or tayo ay lalaban. So yun, mahirap din kasi yung paglaban, pero siguruhin nyo na kaya nyo yung shooter para labanan nyo kasi mahirap yun. So what we take our luck, kung talagang pigitin-pigitin ng sitwasyon, maaari siguro. Pero kung kaya mo pang tumakbo at magtago, gawin natin lahat yan para tayo makaiwas doon sa mga shooter kasi baril yun halimbawa. Pero kung panaksak lang yan or whatsoever, so maaari pa siguro natin o sakasakala, pero take our luck, buwan na lang natin. Kasi sa gabay din ng mabuting balita, iwasan natin yung mga ganyan para hindi tayo mapahamak. Huwag tayong lumaban. Maaari, diplomasyahin natin, pangaralan natin. At pero kung talagang nangaharabas nga, we need to run, we need to cover para hindi tayo abutin ng baril. Kung nananaksak naman mas madaling tumakbo. Mas may luck tayo na makatakbo. Halimbawa, kung ikaw ay hinabol ng sobrang bilis at ikaw nasaksak, di ba? So yun, ang mayroon kasi pag baril ay kapag kabaril ay tayo ay delikado dun sa mga tao, mga salbahe na yan na maaaring barilin ka or maaaring anumang bagay ang gawin nila para patayin ka. Baril o pwedeng bato, pwedeng matatalas na bagay para ipatay sa iyo. So yung nakaraan doon sa parang sa Cavite yata yun,
isang estudyante na naksak naman, sinaksak niya yung mga kapwa niya estudyante sa loob ng classroom. So, pagka ganun, you have to run. Siyempre, sa ating opinion, na sa ating opinion bilang sa ating opinion, sa ating nakikita at na-analyze doon sa mga pangyayari, kagaya noon, halimbawa, sabi ng police ay take cover. Yun, generally, take cover, pero siguro, sa ating opinion, doon sa nangyari sa Cavite, ay doon sa matibay na father ka to cover. Kasi nga, yung pinto, nalalampasan ng bala, di ba? So, take cover doon sa medyo matibay-tibay. Mga simento, ganon. So yun, at muli, sana ay maliwanagan na naman. Sana ay maliwanagan ng Banal Santa Maria lahat, at ang ating ang lahat ay ang mula sa pamahalaan at mga Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang patao, patas, justisya, iwasan yung pang-aabuso at korupsyon at pang-atid ng kanilang mamamayan. Yung mga mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa batas. Pag gawa ng krimen, iwas sa batas yung paggawa ng krimen, at pagsuportahan yung karapatang pantao, patas, justisya, mabuting pamumuhay. So yun, muli ay magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagsabos naman ng Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentary, konsultasyon sa lingkong ito. Magandang hapon sa inyo lahat.